Yan. Hi, good day everyone. Meron tayong Fido Q1 dito. Yan. So, tagpi-tagpi to, no? Hindi na to yung mga original parts kasi iba na yung controller natin. So, ito na. Gamit tayo ng 18 amps or 380 watts. So, 36V, 48V. Itong controller na to, malakas to sa torque actually. And then, top speed nito nasa 40 kph using the stock hub. Yan. Stock lang yan. Okay, yan. 36B, 12-inch. So, yan yung stock hub ng Q1. Okay. So, yan yung gagamitin natin na controller. Marami itong function pero konti lang yung gagamitin natin. Key ignition lang. Tapos, throttle. Ito, throttle. Twist throttle. Wala na tayong brake sensor. Hindi na natin kinabit. Okay. So, yung brake natin, actually, isa lang. Ito wala. Yung pa yung gulong. So, kakabit natin maya-maya. And then, ito, semi-hydraulic. Okay. X-Tech. Yan. So, maganda rin yan. Dito sa controller natin, ang ikakabit lang natin, of course, is yung hall sensor, hub hall sensor, pace wire, battery. Battery, nandito rin yung key ignition. Ito, yan. Yung isang wire na yan for key ignition. And then, ito meron siyang speed selector. Ayan. Kapag Google Translate natin yan, so speed control yan. Kapag hindi naka-jumper, nasa medium speed siya. Kapag naman, okay, ayaw mag-focus. Wait lang yan. Kapag black and blue, wait lang, hawakan na lang natin. Ayan. Kapag naka-jumper yung ito, black and blue, ayan. Ano yan? Low speed. Kapag naka-jumper itong brown and black, high speed. So, i-jumper natin to. Wait lang Yan, mamaya lalagyan natin ng permanent jumper yan. Yung black and brown. Para lagi tayong nakaset sa high speed. Actually, meron din tong para sa alarm. Ito. Yan, that's for alarm. Pero wala tayong alarm na ikakabit. Kasi naka-key ignition na tayo. Okay, so ito sa throttle natin, 3 wire. Okay, so ikakabit natin yan mamaya. The rest, hindi na natin siya magagamit. Ito, itong mga to. Yan, ito. At take note pala sa controller na to, sa unang gamit nyo, so kailangan nyo siyang i-self-learn. Okay, using these two wires. Itong black and white. Where is it? Saan na yan? Ito. Itong dalawa na to. Ayan yung self-learning cable niya. So, dapat sa simula, i-orient nyo yung takbo ng gulong sa tama using these two wires. And then, after that, pwede nyo nang magamit yung scooter ng maayos. Okay, the rest, hindi na natin kailangan. Actually, the rest are EABS, instrument panel, wala tayo nun. Tapos, brake sensor, hindi na natin ikakabit. Okay, so, ang connection nito, basically is 4 lang. Wait lang Ang hirap pala mag-vlog ng walang alalay, sorry. Ayan, so, yan. Hall sensor, pace wires, battery, and then, speed control, and throttle. Okay. So, yan lang. Konti lang. So, itong bunch of connectors na to, ito wala na to. Hindi na natin to magagamit. Okay. So, yan. Dito, welcome sa magulo kong warehouse. Gulo, no? Nasa ano tayo? Nasa pansamantagal na warehouse. Okay. So, yes. Wiring ko muna. Diyan muna kayo sa tabi. Ipa-fast forward na lang natin.
So, ito yung sa throttle. So, yan. Nirewire ko lang. So, testing natin kung gagana siya or hindi. Okay. So, ito yung tatlong wire. Lang. So, kabit natin itong okay. Gamit tayo nitong tester natin. Yan. So, red. Sa red. Yan, and then black. Okay, so on natin yung tester. Okay, power indicator meron. So yung katabi niyang light na nakalagay diyan, throttle grip. Dapat habang tinitwist ko yung throttle, iilaw siya gradually. Ayan, so tama yan. So full throttle, malakas yung ilaw. Yan. So, yan. Ano yan. Full throttle. So, ito yun. Yan. Full. Okay. So, gumana yung ating throttle. Okay. So, off natin. Next naman natin gagawin is yung, ano naman, connector. Yung connector ng battery. Ito. So, papalitan ko to. Yan. Palitan ko to ng XT90. Kasi yung battery na gagamitin natin dyan is etong nirebuild ko dati. Ang tagal na nito. 2021 pa to, Dali BMS. So, 48 volts using Sanyo. Sanyo GA18650. Yan. So, ito kasi yung connector niya. So, XT90. So, palitan natin yung connector nitong controller na to. Okay, so standby lang ulit. Yan na guys. Ang haba nung extension natin. So ito na XT60 na siya. Yan. Ang haba, no? Anyway, mas okay na yung mahaba kaysa dun sa mas maiksi. So, okay, next natin ilalagay is yung para sa key ignition. So, bali sa key ignition, so dito ko na lang siya kukuhanin. So, ito yung sa alarm talaga. So, kukuhanin ko yung negative nito, tsaka positive nito. So, dito ko i-connect yung sa, kasi ang key ignition natin is ito actually yung key ignition natin. Sa key ignition, 3 wire lang yan. So, common, positive. Common, negative. Ito, black. So, itong gray, or itong green, dapat to, ito yung kinokonekta natin dun sa main, sa red. Tapos, ito namang red, ito yung sa door lock, or sa on-off ng ating controller. So, ganyan. Okay, so palitan ko lang ito ng connector, tapos try natin. Okay? Wait lang. Okay guys, so tapos na yung sa key ignition natin. So kinuha natin siya dun sa linya ng para sa alarm. So dito ko na lang i-connect. So black sa black, and then green sa red. And then etong red ng key ignition, pupunta yan dun sa door lock or dun sa on-off ng controller. So yan. So now naka-off pa ang system. Yan. So kapag in-on ko to, dapat magkakaroon dyan ng display. Okay, 53.5 volts. So 48 volts tayo, almost full charge. Okay, so ibig sabihin naka-on na yung ating controller. So para malaman natin kung naka-on talaga siya, so kuha tayo dito ng, dapat may 5 volts dito sa hall sensor natin. Okay, positive, negative. Okay, so meron tayong 5 volts. Kita ba? Ayun, 4.7. Ayan, 4.7. Meron tayong 4.7 dito sa hall sensor. So, kapag in-off ko tong key ignition, so yan, naka-off, narinig nyo. So, wala na yung voltahe. Okay. So, 0 na yan. Okay. So, assemble natin. Assemble natin yung unit at try natin paanda rin siya ng
nakaganyan. Okay, standby lang ulit. Okay guys, so yan, naka-hook up na. Hook up na temporarily battery natin, tas yung controller, motor. Yan, naka-hook up na siya. Yes, okay, so ito yung throttle natin. So, try nating i-on. Alright, so 53.5. So, yan, gumagana na. So, yan. Yan. Malakas siya. Okay. Parang may sabit pa yung brake. Anyway, parang may sabit yung brake. So, i-adjust na lang natin yan. Okay. So, basically, okay ang ating setup. Okay yan. So, medyo sunset na rito. Malapit na. So, yan. So, i-fix ko na lang. And then, after that, makikita nyo, itetest ko na yan sa road. Okay? So, give me another few minutes. Tapos, i-set up ko muna to. Alright? Standby lang ulit. Pwede kayo manood. Yan. I-fast forward na lang natin. Hi guys, ito testing na natin siya. Ayan o, nandyan na siya sa kalsada. Okay. So, testing natin siya. Now, 53.1 yung battery natin. Sa unit. Ayan guys, naka 52.9. So, papakita ko lang sa inyo na umaangat siya sa harap pag bigla yung throttle mo. Tingnan mo ha, tingnan nyo maigi ha. Umaangat talaga siya. Ang lakas kasi ng torque niya eh. Kaya, wait lang ha, wait. Oh. Diba? Hindi ko enough yan. Oh, parang balintong ka. Ang paspas dahil.